Hello everyone! Walang magawa. Naglaba ako. Ang dami kong labahan. And, yun nga na-mention ng asawa ko na dapat meron kaming room na yung gusto niya. Maliit lang kasi yung bahay namin. 3 bedrooms. Malaki nga yung garden namin. Ayan, oh. Malaki naman sa likod. Malaki talaga yung lugar namin sa likod. Kasi mga 300 square meters ito. Malaki. 300 square meters itong lugar namin eh. Malaki yung house and lot niya dito. Mahal nga lang dito talaga sa UK. Maganda ang lugar namin naman. Mga 25 minutes from London. So yeah, inisip namin sana lilipat pero hindi na. Bibilihin talagang babayaran niya na to pagka So yan, hindi na kami makakalipat. Dapat yun talaga laging plano. Nalilipat kami sa countryside, ganyan. Kasi mas malaking bahay doon, yung mga ganun, mas mura. Pag ini-cash mo, pag ito binenta niya, tapos i-cash na yung bahay sa countryside, malaki talaga maganda. Privacy, malaking bahay, malaking mga rooms. Ang ganda, super ganda. Pero, wala na, iba na ang plano namin kasi mas maganda talaga yung malapit ka lang din sa sa lahat, accessible. Napakaganda ng lugar namin. Hindi sa pagyayabang, maganda talaga dito sa lugar namin dito. Yun maganda talaga. Tatlo kami. Triplex yun, yung bahay na to. 1, 2, 3, tatlo kaming dikit-dikit. Tatlong, doors, 3 doors kami. We are in the middle. So, safe siya kasi sa awa ng Panginoon. Pag nasa middle ka kasi, malayo kasi medyo Safe din lahat. Napaka-safe ng lugar namin sa awa ng Panginoon. Maganda yung lugar namin. Na-bless si Rob dito. Na-bless ni God talaga. Na-bless siya ni God dito. So, yeah, maganda. Kaya, mahirap din dati talaga plano namin. Bago yung plano namin kasi sabi niya, pwede naman pala siya pwede pagka pag na-retire ka bayaran niya na to lahat. So, yeah, nagbago na yun. Dito na lang talaga kami. Mas maganda kasi talaga dito. So, yeah, guys, kumusta ang lahat? Walang magawa. Tingnan mo, napaka-gray. Medyo may sun naman. But it's gray. It's quite grayish. So, yeah, naglaba ako. Maraming labahan. Kumusta ang lahat? Shout out to my Aldi. Aldi Stokes. Widowed ng nephew ko. So, she's got a new life now. Nag-asawa siya ulit. She's in America. So, shout out to, my niece ko na yan. Niece na ang ko. Tsaka may niece si Maket. Mga mahal ko yan sila. Maket, Aldi, mga asawa ng mga pamangkin. Mga mahal ko talaga yung mga yun. Shout out to them. Advance Merry Christmas, guys. And my Ate Nining in Bulacan. Shout out Ate. Kay Marlo, kay Dudong, and every families of my brothers and sisters. Sister na lang. Sa Ate Nining na lang talaga. Dalawa na lang kaming babae, guys. God has taken the 2 sisters home in heaven. Jesus Christ name, Malapit na ang death anniversary ng Ate Maiko and Nanay Mercy was September 25. So, yes, guys. Yun, mga brothers ko, sa awa ng Panginoon, kompleto pa sila 6 ang mga lalaki namin. Kay Dudong, kay Marlo, kay Boyet, kay Buboy, kay Lito. 5 pala. 5 pala ang mga lalaki namin. 5 pala ang mga boys namin. Tapos 4 kami mga babae. Tapos 2 na lang kami babae ngayon. So yeah guys, shout out sa mga kapatid ko. Shout out lahat. Advance Merry Christmas. Yun nga ang paliwanag ko sa kuya ko kahapon. Nag-usap kami. Pag-chat kami ng kuya ko, yung Marlo ko he's in Cavite. Maayos ang life nila doon. At saka sa Bulacan, okay naman sa awa ng Panginoon. Intramuros, tita ko at mga pinsan ko. Shout out guys. Kaya yun, sa Dumaguete, mga kapatid ko, mga pamangkin lahat, shout out to you all. Lahat sila okay kasi they're working hard. Talagang
Ewan ko ba, mga anak ni Pamaw, Mama Sing, mga anak ni Papa Mau, ano talaga, mga hardworking naman, awa ng Panginoon. Nagtatrabaho talaga. Nakakapagtrabaho naman kami lahat. Lalong-lalo ng mga kabataan namin, pero ako hindi ako nakatapos. Nag-aaral talaga sila. Maayos talaga ang mga pamangkin ko. Nag-aaral tapos nagtatrabaho. Mga anak ko din, shout out to my son in North, and his beloved half, Hans and Shariki, shout out to you guys. They're doing good naman, thank God, in Jesus Christ name. William, my youngest, my husband, shout out to all. Kaya yun, I will tell, kasi nakapag-usap kami ng kuya ko, Marlo ko kahapon, na mention ko talaga na birthday kasi ng mother namin, birthday niya ay wala na, and my mom died 1989. So parang every birthday kasi ng mama ko sineselebrate ng kuya namin, ng second, I'm the youngest, my second sibling from me, youngest, pangalawa si Kuya Dudong. Nagsiselebrate talaga siya every 8th of December. So nasabi ko talaga kay Kuya Marlo kasi nag-message ko, message si Kuya Dudong. Last year nakapag-ano pa ako last year nakapag-share pa ako nung birthday ng mom ko, kasi sabi ko talaga hindi ko kaya this year kasi wala, zero talaga, sa totoo lang. Wala talagang laman ng account ko kasi nga pag winter, pag ganitong taglamig, mahina ang business ko, mahina talaga. Tsaka hindi ako nag-active sa selling online ko kasi nakakasawa din na parang ramdam yung mga tao in crisis talaga. Meron naman, may mga mabibenta ka naman, pero nagsawa lang ako, medyo naglaylo ako sa online selling, pero babalik na naman ako. Parang kasing panahon pag ganitong napaka-dilim ng sky, napaka-lamig, parang nakaka-freeze lahat, alam mo yun. Tsaka nawalan lang ako ng alam mo yun, ng hindi ako masyadong motivated, so medyo naglaylo ako, pero babalik din ako, alam mo naman. Nandyan lang yung online selling ko. Nung isang araw, nakabenta ko ng isa, pero 5 pound lang, alam mo yun, mahina talaga. Tapos yung massage, yung spa naman, yung mga massage, yung mga clients ko, pag ganitong tiglamig, konti lang naman, hindi naman ako sobrang daming clients. May mga home service ako, pero pag ganitong tiglamig, hindi rin yan sila nagre-request kasi alam naman nila medyo magbabiyahe ganyan. Hindi pag summer lang talaga, pag nag-start ang mga May, June, July, August, ganyan, no, September, meron pa yan. Yan, mga month na yan, may mga clients ako or may mga pupunta dito. Pero pag ganitong tiglamig talaga, mahina talaga. Meron akong client, dapat dapat kahapon. Kaso kinancel ko kasi nga Thursday donor sana ako. Kaso nag-bruise, may malaki akong bruise. Kaya hindi natuloy yung pag-donor ng blood ko, pero babalik ako with less than 2 weeks. They're gonna call an appointment, book appointment na naman nila ako. Kasi nga nag-bruise lang naman. Pero pasado lahat kasi maayos naman kahit pa paano. Pasado lahat. Yung test ko sa blood ko, hindi positive ako. It's quite rare. Very rare na blood type. So, masaya sana ako kung makapag-save tayo. Brother ko sa Dumaguete, blood donor siya. Blood donor talaga ang brother ko. Kaya, yun nga ang dapat request ko sa mga members and officers ko ng I'm the officer in charge OIC. Ako, president ako ng Citizens Crime Watch ng Whole Negros Oriental. So, yun sana ang number. Kung nandun na ako, very active pa rin ako kasi hindi naman ako tumitigil sa duties and responsibilities ko.
Gusto ko sana, pag nandun ako, ano lang yung number one sa ano namin, yung adhikain natin yung makatulong sa kapwa. Humanitarian talaga, most especially. Kaya, gusto ko sana sa mga officers and members ko, mag-blood donor tayo kasi it really it really saves many lives talaga, honestly. So yun, back to the topic na ano, sinabi ko sa Kuya Marlo ko, sa kuya ko talaga na hindi ako makapag-share para sa birthday ng mother ko. Kasi nga, crisis talaga, napaka-tight talaga financially, honestly. I will tell the truth, mahina talaga. May mga time na okay, pero may mga panahon kasi, may mga months kasi na trials, struggling talaga. Pag trials ay sunod-sunod, alam mo yun, hindi, tingnan mo na ano, kaya yun ang nasabi ko sa kuya ko na nadisgrasya yung kotse ng Friday, last 1 week na nung ito na Friday. Hi, Pep. You're going na to the garage? Ha? Yeah. Naayos na, tapos na okay na talaga, magaling na yung aming kotse. Ano talaga, disgrasya talaga yung maliit na kotse. Yung maliit na kotse na yan, luma na siya, 2003 model, 22 years old na siya, kaedad ng eldest ko, kaedad ni Hans. Ano siya gift yan ng husband ko nung birthday ko na nung 2013. I just failed sa final road test, na failed ako. Tapos sabay na expired yung theory test ko. So I have to take theory test again. I have to pass it again and then back to driving lesson. I will not give up, but I just have to find the right time. Kasi parang, alam mo yun, medyo kaya, yun, na-disgrasya nung 1 week ago, last Friday pa. Na-disgrasya yung Suzuki, naputol talaga yung suspension. Kaya doble ang daming gastos. Buti na lang sa awa ng Panginoon. Talagang kaya I don't stop posting, I don't stop sharing about God's miracle, about prayer, alam mo yun, mga mga verses, mga proverbs, mga Holy Bible teachings. I don't stop sharing talaga in social media. Kasi mga milagro, mga miracle that God has given us all, hindi lang naman sa akin, hindi sa atin, sa lahat, tayo lahat ng mga anak ng Panginoon. Binibigyan tayo, lahat tayo may miracle araw-araw. Alam mo yun, pagising pa lang natin sa umaga, milagro na yan. Kasi hindi lahat nakakagising. Alam mo yun, marami nang nawawala sa atin. Mga kapatid, kapwa, tao, alam mo yun, marami nangyari sa buhay. So, I don't stop sharing miracles talaga. Milagro talaga kasi suspension yun, naputol talaga siya. Naputulan kami ng car suspension. Talagang nag-rusty na siya eh. 2 years lang, nabili niya sa online. 2 years lang nang gamit niya sa suspension sa car. Nag-rusty na siya. Tapos yun, putol talaga. Friday afternoon, sinundo namin yung anak ko. Pagliko namin, muntik na kami buti na lang, sa awa ng Panginoon, alam talaga ni God lahat yan. Kaya hindi kami masyadong nakakaabala sa mga mga vehicles kasi aktong-akto yung on the spot talaga sa pagliko namin may T-junction, ganyan. Hindi pa kami makakalabas sa highway. Doon kami talaga sa naputulan. Kaya hindi naman siya masyadong nakaka-istorbo ng mga tao. Mabuti na lang, doon kami yung na-save pa rin kami. Hindi kami naputulan doon sa may bridge pababa, pabuluso. Kasi kung doon kami, disgrasya din kaming dalawa. Pero Thursday night, ginamit niya yun sa work. 60 to 70 per mile per hour. Kung doon siya nagdisgrasya at nagpagulong-gulong patay, yun ang sabi niya, hindi na siya makakauwi sa amin. Talagang kaya sobrang milagro. Sobrang napatingin ako sa alapaap talaga, napatingin ako sa sky nung on the spot na nadisgrasya kami. Tulo talaga, luha ako, umiyak talaga ako kasi sabi ko talaga kasi ang inimagine ko kung nangyari ito nung that Thursday night, that night na ginamit niya yun prior to the next day namin ng Friday. Thursday night ginamit niya yun sa work. Kung doon siya nadisgrasya, wala na akong asawa. Kaya wala na si Rob. Sabi talaga niya, I couldn't come home to you guys. Kasi magpagulong-gulong 60 to 70 mile per hour. Imagine na maputulan ka ng suspension sa highway.
Tapos sunod-sunod yung mga sasakyan, ganun, alam mo yun. Sabi talaga niya, I doubt kung makakauwi pa ako. Sabi din ni mommy and daddy, yung mga in-laws ko na, mom and dad ko, yung in-laws ko na he could be dead. It could kill him. Talagang, kaya milagro talaga ni Papa Jesus. Talagang Papa God, talagang mga anghel sa langit, Mama Mary. Kaya hindi ako natitigil hindi talaga ako tumikitigil sa mga panalangin. Alam niyo yun. I will not stop praying. I will not stop my worshiping. I will not stop my faith, lifetime. Hanggat nabubuhay ako. Hindi talaga matitigil ang panalangin ko, ang pagsisimba ko, lighting candles to them, giving them light. Yung mga altar ko, kailangan may mga light, ilaw, ganyan. Hindi ako natitigil sa ganun. Bili ng kandila, hindi ako mapakali kung wala na ako mga kandila. Alam niyo yun. Mga holy water, mga ganyan. Lahat sa bahay. Meron talaga kasi anytime talaga sa buhay natin, sa mundong ito, talagang napakadaming trials, napakadaming mga pangyayari. Hindi natin malalaman, kaya talaga tayo, yung hindi tayo magpapabaya talaga sa ating Panginoon, mga panalangin natin, faith natin, worship, thanksgiving natin, magpapasalamat lagi. Alam mo yun, hindi ako magyayabang dito sa social media ng kakapos ko na mag-share ko na mga panalangin, being hypocrite, ganyan. Hindi, totoo yung pag-share ko. Kasi maski pa paano, lalo na yung mga rosary sa YouTube, sinishare ko dito kasi maski pa paano makita ninyo ng mga kaibigan ko, mga family and friends ko dito sa Facebook. Alam niyo yun, yung hindi natin, isi-share natin, yung bukal sa loob natin gagawin yun kasi makikita naman, mababasa nila yung mga prayers. Alam mo yun, hindi yun sa pagyayabang talaga. Hindi ako nagyayabang na, ako na spiritual woman. Ako, totoo talaga yun. Talaga. Pero sa family talagang magmula pa sa mga lolo at lola. Mga tita ko, napaka-prayerful. Mama Juanita Bodunal, my auntie. Mama Nits ko, Mama Nitang yan, Mama Nits, Mama Men, Filomena, Josefina, mother ko, Concepcion. Alam mo yun, papa ko, grabe din yung papa ko, Maranya, din yun. Mga Maranya, din, prayerful din, simba talaga. Kasi Philippines was, being ruled by mabuti na lang, na-ruled tayo ng Spanish, ng Spain, kasi siguro kung Malaysia or Indonesian tayo na, kasi yun ang pinakamalaking iba ang relihiyon nila. Kung doon tayo, hindi ko alam din. Yun din ang paniniwala natin. Pero ayaw ko, mabuti na sa awa ng Panginoon na ruled tayo ng Spanish. Alam niyo yun. Yung hindi tayo, na mga Katoliko talaga tayo. Yun, pinasalamat ko sa Panginoon. Thank you so much, Papa God talaga. Yun po talaga ang hindi natin, we will not stop worshiping, thanksgiving, alam niyo yan, sharing sa social media. Alam ni God yan, alam ni Jesus yan, lahat mga social media, kitang-kita naman nila lahat yan. Kasi God made the world, diba? Siya na lahat, alam niya, nakikita niya lahat. Kahit mag-Facebook tayo, makikita nila yan. Sa mga share natin, greetings natin sa ating mga loved ones up in heaven na yung kinukuha na ni God. Alam niyo, nakikita nila yan lahat sa ngalan ng Panginoon kasi powerful si God, lahat ng miracles. Yeah, we don't stop talaga. We don't stop sharing our faith. Bukal sa loob natin na i-share natin sa kapwa natin. Kasi maski pa paano, mas strengthen din yung faith nila at kapag share din sila sa mga post nila, sa mga Facebook nila, sa kapwa nila, mga family, friends nila. Alam mo yun, kailangan i-share natin, i-spread natin yung mabuting, yung mga miracle na bigyan ni God. Yun, katulad namin, muntik na kami madisgrasya, muntik na si Rob, muntik na, kung hindi, naka-highlighted ako nung Wednesday yun, last week. Nag-share din ako na nagpunta ako sa Immaculate Church. Nagsulat talaga ako ng 3 pages na prayer request. Talagang highlighted ko yung safety. Safety. Kahit wala na akong pamasko, kahit zero ako, kahit wala akong pera, kahit wala akong materially. Basta number 1 na hiningi ko kay Papa God is safety sa mga anak ko, sa asawa ko, sa pamilya ko dito, mga pinsan ko, mga ate ko, ganyan dito sa UK, mga kamag-anak ko, may pamangkin ako dito. Meron din ako sa London.
si Melba, meron din akong pinsan sa Morden, mga ate ko, mga best friends ko, mga close friends ko, at saka yung mga in-laws ko, lahat ng family, mga stepdaughters ko, mga apo, lahat, all my grandkids and everything, all of my family, my son, the other half of my son, Hans and Sharky and William, Rob, all the safety and back home, Ate Nining, kay Marlo, lahat, Intramuros, Bulacan, Cavite, lahat ng auntie ko, Mamanitang, lahat ng family, Dumaguete, lahat, mga kapatid ko at mga pamangkin ko, lahat, safety ba, yun lang hiningi ko na, lagi lang talaga hinihingi ko sa Panginoon na wag lang may masamang mangyari, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid ko or mga stepbrothers ko dyan. Alam mo, sila kay Efren, very prayerful, nasa church, nasa choir ng cathedral, I'm so proud. Mga kapatid ko, basta, mga stepsisters ko, mga ganyan, stepmom, sa lahat ng mga kapatid ko, mga pamilya ng mga kapatid ko, Sapir family, mga Khalil family, mga Maranya, mga kapatid ko, lahat ng mga pamangkin ko. Family back home lang. Lahat highlighted ko ba yung safety lang namin, Panginoon. Bahala nang wala tayong Ang Pasko naman, hindi naman si Jesus Christ naman talaga. Kahit saan, mostly sa abroad, ang ina-highlight nila ang Pasko is celebration lang na mostly sa mga kabataan ngayon, materials. Alam mo yun, hindi talaga ang pinaka-reason ng season, the number one reason of the season of the year, holiday season of the year, this Christmas, ganyan, is Jesus Christ. Siya naman talaga, kahit wala tayo, kahit wala na, kahit basta yung sa puso natin nandyan siya, yung pagmamahal natin sa Kanya, hindi mawawala. Yun ang pinaka-importante, guys. Kaya, yun, highlighted natin yung si Jesus Christ is the reason for the holiday season of the year. Alam mo yun. And then, lagi nating pasasalamatan. We should always acknowledge and thank Him all the time. Tao sa puso, hindi yung pagpakitang tao lang natin. And sana sa ibang tao, wag isipin na, may mga ugali naman tayo lahat eh. Alam mo, lahat tayo, hindi tayo escape dyan kasi lahat tayo may mga kanya-kanyang, kasi individuals tayo, iba-ibang mindset natin, iba-ibang attitude natin, pero hindi natin kalimutan ang papasalamat, pag-worship sa Kanya. Pagsishare kung meron kang ma-share na blessing, i-share mo din. Pagsishare ng yung good news, yung mga milagro na bigay ni God, blessings lahat sa atin, safety, protection, provision niya sa ating lahat. Alam mo yan? We will not forget to share that. Shout it to the world na He is real, He is there. Yun ang pinaka-importante, guys. So, thank you so much for listening and watching, guys. And pasalamat na rin ako sa Facebook. Okay na rin. May income na rin sa Facebook. Maski pa paano. Nakatikim na rin ako sa awa ng Panginoon. Kaya continue lang kayo. Kung ano yung pwede nyong isi-share na mabuting balita. Alam mo yun, yung alam mo yun, yung yung maayos lang na share natin sa Facebook, ganyan. Keep praying lang kasi nandiyan naman yung guidance ni God, enlightenment. Yung help niya sa larangan ng Facebook, ganyan. Kung gusto niyo kumita, keep going lang, with prayers lang din lahat. So, yan lang ang message ko, guys, sa advance Merry Christmas to everyone. Have a peaceful lang talaga and blessed holiday season. This Jesus Christ, kung birthday man niya o hindi natin, no one knows. Yun ang post ko talaga, walang nakakaalam kung ano talaga ang date ng birthday niya, ganyan. Pero yun ang kinalakihan natin. So, alam mo yan. Alam naman ni God yan, Jesus yan. So, basta ramdamin na lang natin sa puso at isip natin na yun ang, niya, yung celebrate natin siya, ganyan. Yun na naman ang mahalaga. Alam mo yun. So, talagang, worship, thanking Him, halaga natin, acknowledge natin lahat. Ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal sa atin, walang hanggan. Talaga yan. Lahat tayo yan. Lahat tayo kasi mga anak niya tayo. Hindi naman tayo mga anak ng mga alien dyan. Mga dyan.
Lahat ng mga animals, sila ang nag-create. Alam mo yun, Papa God. Lahat tayong mga anak niya tayo. Lahat. Kahit ilang bilyon pa yung mga tao sa mundo. Yun. Do not stop believing. Do not stop worshiping and thanking Him. Acknowledge His greatness. Yun lang. And have a blessed Christmas. And then, lahat have a peaceful whole new year. Blessed, peaceful, safety, whole new year. Everyone. Amen. Amen po. God bless us all. Salamat sa Panginoon. Yun lang talaga number one. Pinasalamat na safety ng buhay pa kami lahat. Salamat, Lord. Thank you po, guys. Bye, everyone. Love you all.